Master Camera Control in Minimax, Hailuo. With this simple prompting technique, masterin ang kontrol ng camera sa Minimax Hailuo gamit ang simpleng technique sa prompting. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung paano kontrolin ang camera sa iyong Minimax AI video generation na parang isang pro. Maganda na ang image-to-video mode sa Minimax, kaya gagawa tayo ng mga eksperimento at isasakripisyo ko ang ilang credits ko para hindi mo na kailangan. Magfo-focus tayo sa isang simpleng prompt structure na nagpapataas ng success rate ng Minimax generation sa halos 75% at nagpapababa sa average na reroll rate. Ang teknikang ito ay nakuha natin sa prompting guidelines ng isang Chinese AI video tool na mahalagang pagtuunan, Kling. Ang mga modelong ito ay na-localize na sa English, pero ang core model training ay ginawa sa Chinese. Ibig sabihin, sa pagpo-prompt, mahalagang isaalang-alang ang Chinese language structure na nakakatulong magpababa ng average error rate sa AI video generation mo. Kapag dinedescribe ang cinematic scene kasama ang camera motion sa Chinese, ang camera motion ay karaniwang inilalagay sa pangalawang bahagi ng pangungusap. Ang ideya ay, sa Minimax, kailangan mong magbigay ng cinematic scene at subject muna. Kapag sa runway, ang subject at scene description ay dapat detalyado. Tapos, saka ilalagay ang camera motion sa subject sa ikalawang bahagi ng prompt. Mahalaga ring gumamit ng mga salitang nag-uugnay tulad ng while, simultaneously, o at the same time. At sa ikalawang bahagi ng sentence, kapag naisulat ng tama ang camera motion, mas malaki ang tsansang makuha ang desired shot type. Ganito natin ito gagawin gamit ang isang halimbawa. Sa example na ito, gusto natin ng full body shot ng isang lalaki sa isang koridor. Pagkatapos ay ilalagay natin sa prompt ang gustong shot type. Simultaneously, ilalagay natin ang camera movement. Pwede kang pumili kung while or simultaneously ang connecting word. Una ay ang subject, tapos ang scene description, at sa dulo ay ang camera motion. Sa halimbawang ito, isinulat natin na natural ang paglalakad ng karakter. Tapos ginamit natin ang subtle camera pull-in na nag-zoom in sa subject. Sa traditional filmmaking, ito ay tinatawag na dolly in shot. At para mailarawan ito sa prompt, maaari mong gamitin ang camera slowly pulls in. Sa isa pang halimbawa, ginamit natin ang natural floating na sabay na sinabi ang camera moves back. Ito ay lumilikha ng dolly out effect na umaatras ang camera mula sa subject. Pwede mong gamitin ang mga salitang camera pulls out o camera pulls back. Kapag malinaw ang description mo ng camera movement, mas mataas ang success rate ng result. Sa isa pang halimbawa, ginamit ko ang original image ng isang hari, may grupo ng tao, at inilagay ko ang camera motion na pan-right. Mapapansin mong madalas kong gamitin ang naturally o dynamically. Nagkaroon ng kaunting problema sa kamay ng hari, pero naipakita ko pa rin ang natural na talking motion. Kahit hindi sabay nagsimula ang camera motion, nakuha ko pa rin ang pan-right movement. Nagdagdag din ako ng salitang horizontally para bigyan ng mas malinaw na clue ang model. Hindi naman laging kailangan ilagay ang horizontal sa prompt mo. Sa susunod na halimbawa, nagsimula ako sa isang initial image at sinulat ang prompt. A bird lands on a woman's shoulder while simultaneously camera pans left. Hindi ko nakuha yung paglapag ng ibon sa balikat, pero may kaunting camera pan left effect. Nang inulit ko ito at idinagdag ang horizontally, mas naging malakas ang pan left effect. Kaya kung gusto mong masiguradong gumagana ang pan right o pan left, irerekomenda kong idagdag mo ang horizontally sa prompt mo. Muli, nahirapan ako sa paglapag ng ibon sa balikat ng babae. At bilang paalala sa lahat ng halimbawa sa video na ito, naka-on palagi ang prompt enhancer. Dahil kapag hindi ito naka-on, mas mabagal at hindi gaanong fluid ang motion. Ipinapakita ko rin sa inyo ang mga halimbawa kung saan ako nabigo at hindi nakuha ang gustong camera motion. Sa halimbawang ito, nahirapan talaga ako sa vertical camera tilt-up motion. Hindi tumaas ang anggulo ng camera kahit anong gawin ko. Sinubukan ko na ring palitan ang phrasing gamit ang mga katulad na salita gaya ng camera moves up imbes na tilts up. Sinubukan ko rin ang camera looks up vertically. Gusto ko lang sana ng eksena na ang lalaki ay nagtataas ng braso at ang camera ay nakatutok pataas sa kamao. Sinabi ko na nga rin sa prompt na gusto kong makita ang kamaong nakataas sa ere, pero nahirapan talaga ako makuha ang eksenang iyon. Sa susunod na halimbawa, gusto kong mag-simulate ng handheld shots na isang raw at dynamic na shot kung saan ang camera ay hawak ng isang operator.
Sa unang bahagi ng prompt, sinabi ko ang eksena at aksyon ng subject na inaayos niya ang robot. Gumamit ako ng while bilang connector at sinabi kong camera is handheld with a shaky movement. Malapit na ito sa iniisip kong handheld shot, hindi ito static shot. Sa tingin ko, success na ito. Para masigurado ko pa, sinubukan ko ito sa isa pang image. Makikita mo, she looks at the sky while camera is handheld with a shaky movement. Naging maganda ang resulta. Sa tingin ko, textbook handheld shot ito. At masasabi kong kapag gusto mong gamitin ang handheld shots, epektibo talaga ang ganitong phrasing sa prompt. Sa susunod na halimbawa, sinubukan kong gayahin ang tracking shots kung saan sinusundan ng camera ang kilos ng subject. Sinulat ko, she walks naturally while camera follows her movement behind her. Nakuha ko ang gusto ko sa pangalawang subok. Yung una, masyadong static ang shot. Tinanggal ko ang bahagi ng prompt na yon at sinulat ko lang, camera follows her movement behind her. At mas gumanda ang resulta. Isa pang halimbawa, he walks while camera follows his movement closely behind him. Textbook tracking shot ito. Gumana ng maayos. Sinubukan ko rin ang leading shot kung saan ang camera ay nasa unahan ng subject. Sa kasamaang palad, naging static shot ito at hindi gumana ng maayos. Sa tingin ko napakahirap isimulate ng leading shot sa Minimax at gusto ko rin itong ipakita sa inyo dahil mapapansin ninyo na sa simula ng video, lahat ay tila nakahinto, parang tumigil ang oras. Isa ito sa mga madalas kong napapansin sa Minimax. Maaaring bug ito o isang partikular na isyung kailangan nilang ayusin. Kung gusto kong gamitin ang shot na ito, malamang ay puputulin ko ang simula dahil parang nagyayelo ang oras at madalas mong mapapansin ito sa Minimax. Sa susunod na halimbawa, sinubukan kong isimulate ang crane up shot. Tulad ng alam mo, sa ganitong klase ng shot, nakakabit ang camera sa crane at umaangat ito pataas ng patayo, ipinapakita ang tanawin o kapaligiran at kung ano ang nangyayari sa paligid. Makikita mo na sa unang bahagi ng prompt ay isinulat ko, he is giving a speech while the camera climbs up to high angle to show vast crowd in the conference hall. Sa tingin ko, naging maayos naman ang resulta. Ang tanging problema ay may ilang mukha na parang nagmomorph at ang unang bahagi ng crowd ay mukhang mas sosyal kaysa sa natitirang bahagi na mas kaswal ang itsura. Nagkaroon ng kaunting problema sa coherence pero ang camera motion ay gumana ng maayos. Ang tanging payo ko ay banggitin mo talaga ang climb up at high angle kung gusto mong masimulate ng maayos ang crane up shot sa iyong mga video. Sa halimbawa namang ito, nagsimula ako sa initial image at gusto kong isimulate ang orbit shot. Ang subject description ko ay the man with beard is in the forest. Tapos nilagay ko sa prompt ang camera dynamically orbits around him. Naka-on din ang prompt enhancer. At sa pananaw ko, maayos naman ang kinalabasan. Siyempre, hindi ito isang steady action o bilog na galaw. Pero masasabi kong at least kalahating orbit ay naroon. Kaya gusto ko pang magdagdag ng detalye at sinubukan ang isa pang prompt. Pareho ang unang bahagi, pero binago ko ang pangalawa. Camera dynamically orbits around him hyperdynamic movement in orbiting motion subject in focus. Pero hindi ito naging maganda ang kinalabasan. Sa tingin ko, nalito ang model at hindi ko nakuha ang initial orbiting camera motion sa bersyong ito. Sa pamamagitan nga pala, kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa lingguhang in-depth na AI tutorials. Balik tayo sa video. Ang huli kong gustong ipakita sa inyo ay kung gaano kagaling ang Minimax sa pagpapakita ng realistic na emosyon at ekspresyon sa muka. Sa tingin ko, isa ito sa pinakamalalakas na aspeto ng Minimax. Ang mga natural na itsura ng emosyon ay realistic na nire-representa. Ang problema lang, tuloy-tuloy ang pagsasalita ng karakter at mukhang gumagalaw ang bibig. Halimbawa, woman feels joy. At tuwing isusulat mo ito, mapapansin mong parang nagsasalita ang karakter. 'Di ba? Kaya baka kailangan mong tukuyin sa prompt na tahimik siya at hindi nagsasalita para hindi gumalaw ang bibig. Lalo na kung eksena ito kung saan hindi talaga nagsasalita ang karakter. Kasi may tendency ang Minimax na pagsalitain ang karakter, lalo na sa close-up shots o portrait shots, kaya mahalagang tukuyin na hindi siya nagsasalita. Sana ay talagang nakatulong sa iyo ang video na ito. Kung gusto mong matuto pa tungkol sa AI creativity, i-click mo lang ito. At maraming salamat sa panonood!